Sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, epektibo ngayong araw, meron pong price adjustment sa produktong petrolyo. Simula ngayon pong 6 a.m., merong 60 sentimos na patong sa per liter po ng diesel at 80 sentimos po naman sa kerosene. Mababawasan naman daw ng 90 sentimos per liter ang gasolina. Nauna pong sinabi ng DOE na posibleng makakaapekto po sa presyon ng krudo ang pagpapalawig ng mga bansang miyembro po ng OPEC sa bawas produksyon ng langis, kasabayan ng inaasahang pagtaas ng demand dahil sa paparating na tag-init sa ibang mga bansa na naman. Nagbabadya namang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Ipapasa na raw kasi sa mga customer ang dagdag na gastusin ng mga distributor para sa ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines. Epektibo na rin daw ang mas mataas na feed-in tariff allowance o FIT-all rate. Ang taripa ay napupunta sa pag-develop ng clean at renewable energy. May pressure din daw na nag-uugat sa pagsipa ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Kasunod niyan ng sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid noong Abril, kung saan humuhugot ang distributors ng bahagi ng kanilang supply. Sa panayam sa programang ito, nilinaw ng Energy Regulatory Commission na hindi pa naman daw sisingilin sa mga consumer ang 15.77 billion pesos na power generation cost kasunod ng desisyon ng Supreme Court. Nag-ugat ito sa pangangasiwa ng ERC sa presyo ng kuryente sa WESM noong 2014. Sa ngayon daw kasi, di na naisa sa pinal ang evaluation ng ERC kaugnay ng paniningil dito. Yung pong amount on a per kilowatt hour basis at kung gaano katagal po ito kokolektahin, hindi pa po namin yun na finalize. So, hindi pa po yan magaganap ngayong Hunyo. Ginagawa pa po namin yung allocation po nung amounts na yun sa lahat ng mga consumers. Yan po ang tinig ni Attorney Mona Lisa Dimalanta, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Naniniwala po naman ang mga ekonomista na bumilis ang inflation noong pong nagdaang buwan. Ayon yan sa poll ng Business World kung saan po naman nakitang nasa 4% ang medium estimate para daw po sa inflation forecast. At ayon sa mga eksperto, ito'y natulak ng mas mataas na singil sa kuryente. Pero posibleng mahila ang inflation ng mas mababang presyuhan daw ng bigas, isda at petrolyo. Bukas po ilalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang datos sa inflation. Nanawagan naman ang mga empleyado ng Sofitel Philippine Plaza na i-retain ang kanilang mga trabaho. Kasunod po yan ng anunsyo ng Sofitel na magsasara na ito sa katapusan. Inanunsyo raw ang pagsasara ng hotel noong May 7 at binigyan agad ang mga empleyado ng termination notice kinabukasan. Pero sabi ng National Union of Workers in Hotel, Restaurant and Allied Industries, paraan lamang ang umano ang closure para buwagin ang kanilang unyon. May nakarating daw kasi sa ilan nilang miyembro na magkakaroon lang ng renovation sa hotel at bubuksan din ito agad pagkatapos ng renovation. Giit ng grupo, dapat ay ibalik sila sa trabaho kung ire-renovate lang talaga ang hotel. Pero itinanggi ito ng Sofitel at sinabing di na raw safe for operations ang naturang hotel. Inaasahan po namang lalakas ang airline industry ngayong taon. Tinataya po kasi ng International Air Transport Association na aabot sa 5 bilyong tao ang ibabiyahe ng mga airline. Inaasahan din pong papalo sa 1 trilyong dolyar ang revenue sa industriya. Kung sakasakali, pareho pong record high ang makakamit matapos ang dagok na hatid ng pandemya sa naturang industriya. Yun nga lang, nakikita rin pong sisipa ang expenses ng mga airline sa $936 billion ngayong taon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.